Sinong susunod? Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig. Sa mga gusto pong magpadala ng kanilang sariling kwento patungkol sa mga kababalaghan base sa tunay na pangyayari, huwag po kayong mahiyang mag-message sa aming Facebook page para maitampok natin sa susunod na kwento. And also, mapakikinggan na rin po ang ating Siso Story sa aming YouTube channel, Instagram, and TikTok. And bago po tayo magpatuloy sa ating kwento, pwede ka bang mag-react or mag-like sa ating video? Dahil malaking tulong po sa aming maliliit na content creator ang pag-react mo sa aming mga videos kagaya nito. Muli, maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig. Sa isang liblib na bayan sa probinsya ng Laguna, may isang kilalang simbahan na tinatawag ng mga lokal na Banal na Liwanag Evangelical Church. Malinis, tahimik, at tila punong-puno ng kapayapaan. Marami ang dumadalo rito tuwing linggo, sapagkat ang Pastor Ernesto, isang 60 taong gulang na lalaki, ay kilala sa kanyang mabubuting aral at matatag na pananalig sa Diyos. Ngunit, ang hindi alam ng karamihan, ang simbahan na iyon ay dating lumang bahay ng pamilya de la Peña na brutal na minasakir mahigit 2 dekada nang nakakalipas. Dumating sa bayan si Elena, isang 24 na taong gulang na babae mula sa Maynila. Matagal na siyang binabagabag ng kanyang kakaibang abilidad, ang pagkakaroon ng third eye. Lumipat siya sa Laguna para magsimula ng panibagong buhay, sa pag-asang matahimik na ang isip at puso. Inimbitahan siya ng kanyang landlady na dumalo sa simbahan. Sa unang tingin, maganda at payapa ang lugar. Ngunit, paglapit pa lang niya sa altar, nanginig ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya. Hindi ito ordinaryong simbahan, bulong niya sa sarili. Pagkatapos ng ilang linggong pagdalo sa mga misa, napapansin ni Elena ang mga kakaibang pangyayari. Tuwing gabi, nakakarinig siya ng iyak ng mga bata mula sa likod ng simbahan. May isang madilim na silid na laging nakalak sa likod ng altar. Tuwing nagkakape ang pastor, tinititigan siya nito ng matagal na parang may alam ito sa kanya. Isang gabi, nag-volunteer siyang tumulong sa paglilinis sa likod ng simbahan. Habang nagwawalis, may naamoy siyang masangsang na amoy mula sa likuran ng gusali, kung saan may maliit na bakod at puno ng nyog. Paglapit niya roon, bigla siyang nakakita ng anino ng isang babae na tila duguan ng suot. Dumaan sa gilid ng pader at nawala. Kinagabihan, nanaginip si Elena. Isang pamilya ang nakatali sa loob ng lumang bahay. Isang lalaking may suot na maskara at may hawak na baril. Binaril nito ang bawat isa, ang ama, ina at 2 anak. Sa huling bahagi ng panaginip, nakita niya ang masakir at paglingon niya, ang lalaking may hawak na baril ay si Pastor Ernesto. Napabalikwas siya ng bangon, pawis na pawis.
Ngunit nang tumingin siya sa bintana ng kanyang inuupahang kwarto, nandun ang batang lalaki mula sa kanyang panaginip, nakatingin sa kanya. Kinabukasan, hindi na siya nakatiis. Kinausap niya ang matandang si Aling Rosa, ang pinakamatagal nang naninirahan sa barangay. Aling Rosa, totoo po bang may masamang nangyari sa lugar na ito? Tahimik lang ang matanda hanggang sa inabutan siya nito ng lumang dyaryo. Pamilya de la Peña, walang awang minasakir. Suspect, di pa rin nahanap. Ang larawan ng bahay sa dyaryo ay ang simbahan mismo. Dinala ni Elena ang balita kay Pastor Ernesto. Tahimik lang ito at saka nagsalita. Oo, Elena. Alam ko ang lahat. Ako ang tanging nakaligtas. Hardinero ako noon ng pamilya. Nagtago ako sa silong. Narinig ko ang lahat, pero wala akong nagawa. Ngunit, hindi kumbinsido si Elena. Nais niya makita ang likod ng simbahan, kung saan lagi niyang naririnig ang iyak at ang amoy ng dugo. Dahil sa pangungulit, isinama siya ni Pastor sa likod, sa may lumang bakuran na tinabunan ng simento at damuhan. Doon, biglang nagwala ang paligid. Tumindi ang hangin at tila lumamig ang hangin sa paligid ng libingan. Sa pagdikit ni Elena sa lupa, bumalik ang bisyon. Isang lalaki lang ang may hawak ng baril. Hindi ito kasambahay. Hindi ito ibang tao. Ang lalaking iyon ay si Ernesto mismo. Patawad, sigaw ni Pastor Ernesto. Hindi ako pinansin ng mga De La Peña. Wala akong halaga sa kanila. Kaya ako sila napatay. Pero nagsisi ako. Kaya ako ginawang simbahan na ito. Para manahimik ang kanilang mga kaluluwa. Pero huli na ang lahat. Mula sa lupa, umangat ang mga espiritu ng 4 na miyembro ng pamilyang minasakir. Pinagmasdan si Ernesto ng mga ito. At sa huling sandali, hinila siya pababa sa mismong lupaing kinatatayuan ng simbahan. Si Elena ay naiwan, umiiyak at nanginginig. Ngunit pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, tuluyang nawala ang mga kababalaghan sa simbahan. Ilan buwan ang lumipas. Ang simbahan ay sinarado at pinalitan ng isang monumento para sa pamilya De La Peña. Si Elena, bagamat may third eye pa rin, ay mas naging matatag. Taimtim siyang nagdarasal sa harap ng krus at sa kanyang tainga, isang bulong ang narinig. Salamat, pinalaya mo kami.